Yao, kamusta mga Kamiz Sports? LeBron James, Rui Hachimura, at Dillon Brooks, yang ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Puspusan na nga ang pag-insayo ng Los Angeles Lakers dahil napapalapit na ang pagbabukas ng bagong season sa NBA. Makikita nga natin dito na halos close na nga itong si LeBron James at Rui Hachimura na kung saan, nakakapagbiruan na nga ang dalawang ito. The worst guy I've ever worked out with in my life. This guy right here. Terrible. Kaya naman masasabi natin na maaring mas makatulong ito sa chemistry ng kanilang kupunan para sa susunod na season. Itong sina LeBron James at Rui Hachimura nga rin ang natira sa practice na kung saan mas pinapalakas pa nila ang kanilang 3-point shooting. Magandang senyales nga ito para sa Los Angeles Lakers dahil nakita naman natin last season na isa ang 3-point shooting or outside shooting sa naging problema nila, kaya sobrang nahihirapan sila na makasabay sa iba pang NBA teams. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala ako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan, alam naman nating lahat na sobrang ganda na nga ng lineup ng Los Angeles Lakers para sa susunod na season. Subalit ayon rin naman sa Los Angeles Lakers front office na kung sakaling hindi mag-work ang kanilang lineup ay gagawa sila ng isang trade upang i-offer itong si D'Angelo Russell. Kaya naman nandito nga ang isang trade idea na galing sa mga NBA insiders. Subalit isang paalala muna mga Kamiz Sports, na ito nga ay isang trade idea pa lamang na galing sa mga NBA insiders at hindi ko nga ito gawa-gawa lamang. Sa trade idea nga na ito, ay makukuha ng Los Angeles Lakers si Dillon Brooks. Habang makukuha naman ng Houston Rockets sina D'Angelo Russell, Maxwell Lewis, at 3 second-round picks, na para nga sa akin mga Kamiz Sports, ay hindi natalo ang Los Angeles Lakers dito kung sakaling hindi maganda ang maging performances ni D'Angelo Russell sa paparating na season, dahil alam naman natin na hindi lamang depensa ang madadala ni Dillon Brooks, dahil kaya rin itong mag-ambag pagdating sa opensa, at napatunayan nga niya ito sa FIBA World Cup na kung saan, pumuntos nga ito ng 30 points upang talunin ang Team USA. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So, ayon lamang ang ating mabilisang balita sa araw na ito, sana ay nag-enjoy ka. Huwag mo na ding kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.